Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang himpilang ito sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa iba't ibang panig ng mundo. Yan naman po sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones. Pwede na rin po ninyong mapakinggan ang mga programa dito sa himpilang ito. Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nyo pong makakasama sa edisyong ito. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team sa production side, ang ating executive producer, Miss Jam Season, and of course, production din, kasama si Miss Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Mr. Milo Jonella, gayon na rin sa Wildcast, si Hero. Napaka mahalaga po ng panayam natin ito ngayong umagang ito bukod sa pagtutok pa rin natin sa epekto nitong bagyong Maymay na ngayon na isa na lamang pong low pressure area. Tututukan din po natin yan. At marami pang iba. Pero ang ating unang bahagi ng panayam ngayong araw na ito ay patungkol po sa aspeto ng ating Department of Health. Yan po ang ating i-devote sa first part ng ating programa. Kasi po, ang una pong makakapanayam natin, ang una pong resource person natin, ang unang guest natin para sa araw na ito, ay inilaan niya, dinevote niya ang kanyang expertise pagdating sa orthopedic care at hospital operation. Naglingkod siya, naglingkod siya bilang presidente ng Philippine Orthopedic Center. Siya rin ang bumuo, ang nagtayo ng siya rin ay isa sa mga founding member ng tinatawag na Philippine Spine Society at ng Philippine Shoulder Society. Nagsilbi rin siya bilang pinakabata, one of the youngest presidents ng Philippine Orthopedic Association. At sa kalaunan, pinangunahan po niya ang ASEAN Orthopedic Association na nagsisilbi rin siya. Biruin niyo, ang tagal na po niyang nagsisilbi sa Department of Health for the past 35 years. 35 taon na po siyang nagsisilbi sa kagawaran ng kalusugan. Pero bukod po sa mga accomplishments na ito, kilalang kilala siya dahil siya po, itong ating resource person for today, siya po ang nanguna sa pagkontra o pag-oppose ng pagpa-privatize ng Philippine Orthopedic Center noong pong taong 2010. Naalala nyo ba yon? Naging malaking usapin po yan. Yung push na privatization ng Philippine Orthopedic Center. Ang Philippine Orthopedic Center po kasi ay sa gobyerno, sa ilalim ng Department of Health. Pero may push po noong mga 2010 na i-privatize yan. Pero ito pong guest natin ngayon, siya po ang tumayo at humarang inopose ang privatization ng Philippine Orthopedic Center sapagkat naniniwala siya na hindi kinakailangan i-privatize ang Philippine Orthopedic Center sapagkat kailangan ito ng ating ordinaryong mamamayan na umaasa sa serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. Ngayon, eto na po, nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating panauhing pandangal sa ating programa ngayong umagang ito. Walang iba, kundi ang ating kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Pujalte Jr. Secretary Briggs, magandang umaga at welcome po sa programang Global na Tayo. Ray, magandang umaga. Salamat sa inyong imbitasyon sa programa mo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Secretary Briggs, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa ngayong umagang ito. So hindi ko na po patatagalin itong ating mga katanungan, Sec Briggs. Unang katanungan po namin ngayong umaga, alam na po namin na
katatalagan niyo pa lamang po, kaka-appoint pa lamang po sa inyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Ano po ba ang mga marching orders sa inyo ng Pangulong Marcos Jr., Sec Bricks? Ang utos ng ating Pangulo ay paigtingin pa ang serbisyo ng DOH at ibaba talaga sa taong bayan at makikita na siya ay napakasaya pag inaabot niya yung papel sa pasyente sa mga ospital na nadadalaw namin Mhm, na zero balance billing na walang binabayaran. mhm, Isang programa to ng Department of Health sa tulong ng ating Pangulo at unang ginang na ang mga pasyente sa ospital ng gobyerno ay walang babayaran kapag Mm. sila ay for discharge na or sila ay uuwi na. Ibig sabihin ay sagot ng ospital ang pagpapaopera, ang akomodasyon, ang pagtingin ng mga doktor at nurses at ang kanyang mga gamot na at supplies na ginamit. Alright. So, yun talaga ang gustong mangyari ng Pangulo, na maibaba ang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Health, ano po. Pero papaano po niyo ito, papaano niyo po ito tutugunan, itong marching orders na ito, Sec Bricks? Yun nga, sa aking pagkupo ay I reminded yung mga ating mga DOH employees na pasyente muna bago ang proseso, bago ang mga strategiya at mga programa. Isipin palagi na andito po tayo sa Department of Health para alagaan at arugain ang mga pasyente muna. Mhm, Kaya kaakibat nun yung tinatawag nating zero balance billing at maliban pa doon yung tinatawag nating MAIFIF, Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients. Ito ay mga tulong ng Department of Health sa mga DOH retained hospitals at ilang LGU hospitals na magagamit nila na sa kanilang mga operasyon, mga mhm. hospital operations, lalo na sa pagtustos sa mga gastos ng mga pasyente. Alright. Pero sa mga programang ito na nais po ninyong ipatupad para tuluyan nga pong makamit itong marching orders ng Pangulo, may nakikita po ba kayo sa ilalim ng inyong pamumuno na kinakailangang pagbago sa loob mismo ng Department of Health? Ang sa aking pananaw naman ay tinutuloy ko ang magandang programa na naumpisahan ng Pangulo. Kaya ang sinasabi ko rito is to improve the Mhm, services at palawakin pa. Ang isang halimbawa dito ay yung aming alignment with PhilHealth. Yung programa ng PhilHealth, ng YAKAP, ito yung outpatient care na libre na makikita natin na ginagamit na ng PhilHealth. Kaakibat nito yung gamot na nabibigyan ng libreng gamot annually sa isang taon hanggang 20,000 ang nabibigay sa pasyente. mhm, Ngayon, dun sa YAKA program, meron tayong free laboratory and diagnostic test. At ang dinagdag ng Pangulo sa nung kanyang SONA ay meron na tayong additional screening para sa liver, thyroid, tsaka kidney, sa mhm, bato, sa thyroid, tsaka sa atay. Maliban dito, yung sa essential medicines naman ng gamot, umaabot na ng 75 essential drugs. Ito yung mhm. mga gamot sa diabetes, sa alta presyon, uh, antibiotic kung may infection. Ito ay unti-unti nating pinapalawak. Ang sabi ko nga rito, ang mga programa natin sa Department of Health ay lahat ay a work in progress. Mhm, Tinututukan namin para mas maraming mga Pilipino ang makikinabang. mhm. Pero correct me if I'm wrong, Sec Bricks, isa yata sa mga unang hakbang na ginawa po ninyo
bilang bagong talagang kalihim ng kagawaran, nag-create kayo ng tinatawag na Council of Experts at nagkaroon kayo ng meeting sa kanila. Ito pong Council of Experts na ito ay kinabibilangan ng mga dating kalihim ng Department of Health. I think si Secretary Cabral, si former Secretary Galvestan, former Secretary Garin, at maging si former Secretary Carmencita Riodica. So, nakapagpulong na po ba kayo ng Council of Experts at bakit po ninyo binuo itong Council of Experts? For what purpose? Idagdag natin sa napakatanyag na listahan na yan ay si Secretary Esperanza Oh, Cabral. yeah. 5 Okay. sila na aking kinausap upang magkaroon tayo ng Council of Experts or Council of Elders. Ang ibig sabihin dito na napakalalim at napakaraming problema ng DOH, kaya ako po ay humihingi ng tulong sa kanila, ang kanilang karanasan at kanilang karunungan upang matulungan ako na mapagsilbihan ng mabuti ang DOH. Nagpulong na kami nung Miyerkules at marami silang mga sinasabi kung paano pagandahin pa ang mga serbisyo ng DOH. And of course, with those Council of Experts or Council of Elders, magiging involved po ba sila sa pagbuo o pag-formulate ng mga polisiya at mga programa at serbisyo sa ating mga government hospitals, SecBrex? Baliktad, no? Meron tayong polisiya, ibibigay natin sa kanila para repasuhin at sasabihin nila, ito ang maari mong gawin agad, ito ay pag-aralan mo muna, at ito ay hindi uubra. In other words, sa kanilang karanasan ay masasabi nila ang mga polisiya o strategiya na sa kanilang panahon ay hindi umubra o kaya ay maganda ang naging resulta. Kaya antakin mo, 5 health secretaries yan na may kanya-kanyang sariling karanasan at tutulong sa Department of Health ngayon. Hindi pa ito nangyari. Ngayon pa lang ito mangyayari at naisip ito sapagkat malaki ang kanilang matutulong at sayang naman kung ang may tutulong nila ay hindi maipaabot sa akin, sa Department of Health, at ang magiging resulta nito ay mas magandang serbisyo para sa ating mga mamamayan. Yeah. Well, of course, that is something na kailangan nating bantayan sapagkat sabi nyo nga po, SecBrex, each one of these former secretaries have their own expertise. Batay na rin sa naging experience sila as former secretaries ng Department of Health. Malaking tulong ito para sa Department of Health. Pero siguro marahil bilang bukod kasi sa pagiging kalihim ng Department of Health, kayo po ngayon ay tumatayong chairman na rin ng PhilHealth. May pagbabago ba kayong nais o dapat ipatupad sa mga kasalukuyang programa nito gaya po nung YAKAP program at iba pa? Yung tuloy-tuloy tayo sa YAKAP program, ang natulungan nito ay more than 4.5 Filipinos na at aabot to sa 7 million sa taong ito. No? Sa tulong ni si President ng PhilHealth si Dr. Edwin Mercado, kami ay nagtutulong-tulong, no? Kami ay ang tawag nga rito ay nag-appreciate para mas maganda ang serbisyo at aligned yun ang keyword doon ng DOH at PhilHealth. Ang PhilHealth din ay pinuwag na nila yung 45-day stay, no? Kahit mas matagal o paulit-ulit ang admission ng pasyente ay tinatanggap nila. Maliban doon, tinanggal na rin nila yung kailangan 24 oras ka na admitted bago mo maramdaman o ibigay sa iyo yung mga benepisyo ng PhilHealth. Ito yung ang tawag dito sa English, mga tweaks, no? Maliit na pagbabago
na Mhm. malaki ang magiging resulta o biyaya. Alright. Sec Vic, tutal napag-uusapan na rin lang naman natin ang PhilHealth at maging iba pang mga programa ng DOH, lalo na doon po sa mga benefit package o Z packages ng PhilHealth. Mawalang galang na po at maisingit ko lang ito. May mga concern po kasi na bakit meron kasing isang kaso na kinakailangan ma-angioplasty o operahan. Pero laking paglulumo nitong taong ito nang malaman niyang kinakailangan daw pong ma-stroke siya o ma-ospital bago niya makuha yung benefit package na yon para sa angioplasty. Tuloy nagsasabi na kinakailangan bang ma-ospital pa mag 50-50 bago ika nga ma-avail yung angioplasty sa ilalim ng Z benefit package. Baka pwede pong mapag-usapan din ito ng PhilHealth at ng inyong pamumuno sa kagawaran. Inaayos po natin yan kasi ang katunayan po, ang angioplasty ay yun na po yung operasyon, yun na po yung procedure. No? Bago po noon, ang may tinatawag na angiogram, titingnan po kung barado po ang daluyan ng inyong dugo sa puso, yung Mhm. coronary artery. Mhm. Ah, Meron po mga diagnostic procedures na covered na po ng PhilHealth. Kasama po rito yung mga tungkol po sa puso. Kailangan po lang dumulog sila sa kanilang yakap center at ang yakap center po natin ay yung primary health care. Ibig sabihin po, sila po yung mga unang doktor na kailangan tumingin sa pasyente at itong mga primary care doctor po natin, sila lang naman po ang magdidesisyon kung kailangan po pumunta sa espesyalista yung pasyente. Ang Mhm. espesyalista po Mhm. rito, yung doktor natin sa puso, doktor sa bato, doktor sa baga, doktor sa buto, lahat po yan ay maaring mapuntahan ng pasyente sa rekomendasyon po ng primary healthcare physician na Mhm. nakikita po sa ating mga yakap clinics. Ayun, okay. Pero ito susunod na katanungan ko, Sec Bricks, pero mukhang kailangan natin itong pag-usapan. Kasi lumabas itong balitang ito kahapon at anong isang araw po, kahapon, ano po. Kailangan po natin pag-usapan dahil pera ng taong bayan na nakataya dito, Sec Bricks. Kaugnay po ito kasi nung plano niyong review ng 3 billion pesos procurement ng TB commodities. Bahagi nga po muna kung paano nagsimula ito at bakit ba naisyong isailalim muna ito sa masusing pag-aaral o review, Sec Bricks? Salamat sa tanong, Ray. No? Ang TB drugs po, nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Ah, 2 linggo po lang po ako nakaupo at bakit ko po pipirmahan ang ganyang kalaking halaga na hindi ko na po pera, hindi Mhm. po, ito po ay pera ng taong bayan at nilalagay ko lang po sa tama na aking pong suriin muna, pag-aralan bago po tayo pumasok sa ganyang kontrata. Ang tawag po rito sa Ingles ay due diligence. Mhm. Palagay Mhm. ko po ay wala pong mali doon sapagkat ang ating pong binabantayan at pinoprotektahan hindi lamang po kaban ng bayan, pera ng bayan, ngunit ang pasyente rin po natin na Mhm. siguraduhin po natin na ito ang tamang gamot para po sa tuberculosis. Pasyente muna po ang palagi sinasabi. Palagay ko po ay walang mali kaysa sa ang kabaliktaran po agad po akong pipirma Mhm. at at ano na po ngayon, Agosto. Mhm. Ang katotohanan po niyan ay dapat ay na-procure na yan Mhm. nung first quarter or first half of the year po. At ito na po ang mga sitwasyon po na aking nadatnan at ako po ay bilang bagong kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali at pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente. Mhm. So nabanggit niyo, Sec Bricks, dapat pala first quarter pa lang ng taon na-procure na ito? Anong dahilan Ah, anong dahilan bakit hindi ito na-procure nung mga panahon na 'yon?
Yun po ang ating inaalam. Ang first quarter or second quarter of the year po, Mhm. para po dumadating na po agad ang gamot. Ito po naman ay isang direktiba po, at ang isa po siyang suggestion na agahan po ang mga procurement ng essential medicines Mhm. para po palaging mayroong supply ang Mhm. mga ospital at Mhm. mga Mhm. health centers po natin. Mhm. Hindi po naman to ah, kailangan isipin ng malalim. Ito po ay standard po na kahit anong pong ahensya ay maaga ang kanilang pag-procure o Mhm. Mhm. pagkuha ng mga kanilang mga kagamitan o mga kailangan sa kanilang mga ahensya. Hindi Okay. po naiiba rito ang Department of Health. Okay. Ngunit ang diferensya po ay pinag-uusapan natin ay mga bakuna at gamot. Alright. Ito po ngayon ay tinutugunan ko. Mhm. Ah, Kaya po tuloy-tuloy po tayo ngayon sa Department of Health. Alright. Pero liwanagin ko lang 'to, Sec Bricks, itong sinasabing first and second quarter na dapat na-procure, hindi pa ho kayo kalihim nito ng Kagawaran ng Kalusugan. Hindi pa kayo secretary nun. I think, Ako po ay ah, ako opo, po ay nag-assume ng office lang noong July 13 po. 'yan, okey. So Kaya ang ang utos ko po sa mga tauhan dito, mga opisyal dito ay bilisan na po ang kanilang trabaho para po hindi po masayang ang pondo ng DOH. alright. Kasi ito kaya po natin pinapag-uusapan at naitatanong ito, Sec Bricks, dahil may nakasampang complaint sa ombudsman hinggil dito, laban sa inyo at sinasabi parang meron kayong kinikilingan na isang supplier. Ano reaction po niyo dito, Sec Bricks? Ang kailangan niyo po isipin ay kakatungtong ko lang po sa ganitong posisyon. Galing po ako sa Philippine Orthopedic Center. Wala po akong kilalang mga supplier dito sa Central. Mhm. Ah, Ibig sabihin po ay ang bidding po rito sa aking pananaw ay kailangan ay open. Kahit sino po na may kakayahang sumali ay pinapasali po natin. At Mhm. ang ating criterion po lang natin ay dapat ay tama yung gamot at dekalidad na talagang mararamdaman ng pasyente pag kanyang tinumar, Mhm. Mhm. pag kanyang ininom. Yun po, Mhm. tatambak na po natin ay hindi po tama po para sa na gagamitin ng mga doktor at nurse para sa mga pasyente nila. Aha. Wala na pong malalim na dahilan, no? Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Mhm. Department of Health, lalo na pong malalaki po ang halaga Mhm. na and fair, open, at number 3 po ang pinaka-importante ay transparent. No? 'Yan, aha. Pwede po siya sa atin ng publiko at o mga taong may interest po sa procurement, no? Na nakikita nila na tayo po ay Eh, ano po open, ito pong transparent, okay. and fair. Okay. Tama po. Transparency, ano po transparency and accountability ang nakikita kung gusto niyong ipatupad dito. Kaya gusto niyo itong i-review. Pero ito bang halimbawa po, ito bang bidding process na 'to kung sakaling matutuloy po, ano ito, when we talk about transparency, ito ba ay maaaring mapanood ng live tulad ng ginagawa po ng mga ibang ahensya sa social media para makita ng taong bayan? Pwede po natin i-suggest yan. Pero ang alam ko po ay meron naman talagang observers, no, ang bidding process. Yun po ang natural, no, na proseso. Kaya Hmm. hindi ko na po pinapakailaman yan Mhm. as the head of the procuring entity or yung hope. Antayin po natin ang resulta Mhm. ng Mhm. Alright. Pero ito lang, siyempre kasi naka-file sa ombudsman pero, sa harap po ng complaint na ito, ano pong mangyayari o sitwasyon
ng Ang DOH TB program? Kasi meron kayong tinatawag na DOTS na po, yung DOTS program. Sa nangyari hindi, pong ang una ito sa nangyari pong ang ito, papaano po ang magiging sitwasyon niyan? Naka-hold ba 'yan? May pondo ba itong hindi po. magagamit sa likod ng Unang-una ombudsman po, complaint? mali po, no, na hindi po naaantala ang gamot. Meron pa ho tayong supply. Mhm. Pangalawa po, ang nagrereklamo, wala pong pirma, wala pong pangalan, no? Mhm. Ah, Hindi ko po alam kung paano uusad ang kaso kung wala namang nagpapakilala na sila po ang tumatayong nagrereklamo. Mhm. Kaya ah, gano'n pa man, sinasagot po natin na hindi po gano'n ang nangyayari at hindi po gano'n talaga ang base ho sa kanilang paratang. Mhm. Okey. So, sa kabila nito tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng DOH TB program, especially under the DOTS program ano po ng, DOH Secretary Briggs. Hmm. Okey. Pero maiba ako ng tanong, Sec Briggs, dahil masama ang lagay ng panahon for so many days, tuloy-tuloy ang lagay ng sama ng panahon, pag-ulan. Kamusta po? Ano po ang direktiba niyo sa inyong mga regional, DOH offices, bilang pagtugon dito po sa bagyong, Maymay, pati yung kay Luis, at hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin tayo ng mga pag-ulan at nakararanas ng pagbaha, Secretary Briggs? May health emergency teams po tayo diyan. Inaantay ko po ang kanilang report. Ang monitoring po ay nag-umpisa bago pa dumapo ang bagyo. Kaya hindi po tayo nag-aalala. Meron po tayong emergency teams na nakahanda po at Mhm. nagmo-monitor din. Mhm. Okey. Ano po ang nakikita niyong hamon? Kasi tulad po na nabanggit niyo, ngayon lang July kayo na-appoint ano po ng, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos parang, I tend to believe na merong mga demolition job nga na nangyayari laban sa inyo for reasons I don't know, pero sa mga nangyayari parang may demolition job na nangyayari sa inyo. Pero sa harap nitong mga nangyayaring ito, ano po ang nakikita niyo pang hamon para maipatupad ang mga plano niyo sa health sector? Dahil 2 taon na lang ang Marcos administration, Secretary Briggs. Nakatutok po tayo sa mga programa ng DOH at tuloy lang po ang trabaho. Kaya po ginawa ko na lang hong simple ang ating mantra o ating utos sa mga Department of Health employees, no? Pasyente muna. Kung ito po ang iisipin nyo, bilang orthopedic surgeon, simple lang po ang utak ko. Ang utak ko po ay kung may problema, lutasin. Kung may bale, lagyan ng bakal o lagyan ng semento. Kung mayroon pong rayuma o ang kasukasuan, palitan ang kasukasuan. Ang ibig sabihin ko po ay ang problema po ay hindi na po natin kailangang gawing komplikado. At sa natitira pong panahon ng paninilbihan po ng ating mahal na Pangulo, ang gusto niya po ay mas mapaabot po sa maraming Pilipino ang kalinga po ng gobyerno. At ito Hmm. po ang ating misyon at ginagawa natin to sa pamamagitan ng sinasabi po natin sa lahat, pasyente muna. Mhm. Unahin ang pasyente. Alright. Sec Brex, 35 years kayo na nagsilbi sa Department of Health. 35 years. And of course, you also came from, a family of doctors, ano po, Sec Brex. At, batay sa inyong experience, hindi matatawaran po ang inyong karanasan, expertise, lalong-lalo na pagdating sa orthopedic, field, especially sa hospital and then hospital administration. At yung mga gusto nyong ipatupad ngayon sa Department of Health, lalo na sa paniniguro na ang mga serbisyong ito ng kagawaran ay maibaba sa taong bayan, pero serbisyong may transparency at accountability. Is this, itong push nyo na ito, itong pananaw nyo na ito ngayon, is this a reflection of what you did in 2010, tama po ba? Nung hinarang nyo mismo, kayo mismo nag-oppose ng privatization ng orthopedic hospital.
dala pa rin po ba ninyo itong mindset na ito, itong paninindigang ito na itong mga serbisyong ito ay para sa taong bayan? Sec Briggs. Totoo po yan, no? Tayo ay sa punot dulo ay isa ring health worker. Kaya po, sumama po ako sa hanay ng union noong panahon na yon sapagkat pare-pareho po kami pawawalan ng trabaho. Mhm. At sa iniisip ko po, ganun din po tayo sa DOH. Mahal natin ng ang health workers, sapagkat isa ako sa kanila. Mhm. At naiintindihan ko po ang kanilang mga problema at ang ang worry ko po ay naiintindihan din po nila ako na ang aking ginagawa ay para po sa pasyente. Ito rin po ang hamon natin sa mga health workers, sa mga union, bago natin isipin ang kanilang mga benepisyo, ang kanilang mga karapatan, isipin po natin ang paninilbihan natin sa pasyente. At yun po ay hindi tayo magtatalo at wala pong debate sa Mhm. ganyang prinsipyo na pasyente muna. Ayun. Pero ano po ang naging reaksyon ninyo o naging feeling niyo, reaksyon ninyo nung ialok sa inyo ng pangulo ang posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng kalusugan? Nagdalawang isip po ba kayo o sumagot kayo kaagad? Hindi pa ako nagdalawang isip sapagkat sa paninilbihan ko po ng 35 years, ang nakita ko po sa ganitong posisyon po, mas marami po ang matutulungan na pasyente at Pilipino. At yun po ang hamon sa totoo po. Wow. And of course, para lang sa kaalaman po ng ating mga nakikinig at nanonood, ano po, ang ama po ni Sec Briggs ay si Yumaong Dr. Jose Pujalte. Ang yumaong Dr. Jose Pujalte ay dati ring naging direktor ng National Orthopedic Hospital. Kaya't nabanggit ko kanina na si Sec Briggs came from a line of ika nga po doctors, especially specializing in orthopedic medicine. So Sec Briggs, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, and we hope and pray na this will not be the first and last na makakapanayan po namin kayo sa aming programa. Anytime po, Ray. Sana po ay kayo ay mag-imbita ulit ay saka bukas po ang ating tanggapan para sa inyong programa. Maraming salamat, Ray. Thank you so much po, Secretary Briggs, ang ating pong kalihim ng Department of Health, Secretary Jose Bretaño Briggs Pujalte Jr. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Dito, sir. mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan. Global na tayo, kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, at kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin po sa impilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito,
makakasama po natin ang ika nga po Deputy Administrator for Operations ng ika nga po Office of Civil Defense. Ito po ay may kinalaman dito sa bagyong Maymay at Habagat at epekto po nitong bagyong Maymay sa Region 1, sa Region 2, maging dito sa National Capital Region at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano po? So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Lawrence Mina. Magandang umaga po, ASEC Mina, at welcome po sa programang Global na Tayo. Okay, ganun din po sa inyo, sir, at saka lahat po ng mga nakikinig at nanonood po. I believe nasa field po kayo sa mga oras na ito, ASEC Mina. Can you tell us kung nasaan po kayo sa mga oras na ito? Andito po ako ngayon sa San Ildefonso, Ilocos Sur, at kasalukuyan pong binibisita yung mga affected areas po. Mula kahapon hanggang ngayon po. So nasa Ilocos Sur po kayo. Sa kasalukuyan po as we speak, ASEC, kamusta po ang monitoring ng Office of Civil Defense sa mga naapektuhang regions nito pong bagyong Maymay at Habagat? Sige po, at ilalahad ko po sa inyo lahat. Unahin ko lang po yung situation na ngayon. Ano po? Sa ngayon po, ang tropical cyclone Maymay ay humina na at isa na lamang itong low pressure area batay sa report ng ating DOST Pag-asa. Mababa na ang posibilidad na muli itong lumakas at maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Gayunpaman, hindi pa po tapos ang banta ng masamang panahon kasi yung patuloy na pinapalakas ng LPA, itong mga dumaang LPA, ang southwest monsoon natin at yun yung tinatawag natin Habagat na inasahang magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan at malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa natin. Ano? Hanggang Lunes ito. Yun yung report kanina. Dahil dito, nananatili pong naka-alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Office of Civil Defense at ang ating mga regional offices din. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang mabantayan ang sitwasyon na makapagbigay ng agarang tulong kung kinakailangan at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Ngayon dito po sa mga latest updates natin, may at least 39,900 families or at least 133,000 individuals ang apektadong populasyon sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 9, Cordillera Administrative Region. May dalawang or sabihin natin 2,000 families or 6,200 individuals ang nasa loob pa ng evacuation centers at 482 families or 1,600 individuals ang mga nakikituloy din sa kanilang mga kamag-anak o mga kakilala outside ng mga evacuation centers po ito. Ngayon, meron din pong naitala na 52 flooded areas mula sa Region 1, Region 3, Calabarzon. At may 3 rain-induced landslides sa Region 1, Cordillera at saka Calabarzon. Sa casualties naman po, merong 5 casualties na inaitala. 4 dead, bali 2 dead persons in Rodriguez, Rizal due to rock slide. 2 dead persons in La Trinidad, Benguet due to landslide at saka 1 injured in La Trinidad, Benguet due to landslide. Ngayon, sa mga damaged houses naman po, merong naitala na 14 or 14. Isa po totally damaged in Balunggayang, Pangasinan. Tapos 13 partially damaged dito pa rin sa Region 1, CAR at saka Region 3. Ngayon, sa mga daanan naman po, mayroon tayong 30 roads, isang tulay pang hindi passable sa Region 1, 3 at saka CAR. Ngayon, sa mga seaports naman tayo, meron tayong 8 seaports in Region 1, 3, 5. And
na-cancel ang magbiyahe. May 396 passengers, 23 rolling cargos, at 5 vessels ang stranded pa rin sa Region 5 at saka Calabarzon. Okay. Ngayon sa power interruptions naman, at saka yung communications natin, magandang report po to kasi lahat naman po ay na-restore na. Ngayon, meron ding 181 families at saka 542 individuals ang nag-preemptive evacuation dito sa Region 1 kung saan ako ngayon. Nakapagbigay na ng 3.6 million worth na food items ang ating LGUs at saka DSWD sa mga apektadong pamilya dito sa Region 1, Region 2, CAR, Region 3, Region 5 at saka Region 9. Sa ngayon po, wala pang naitatalang damages to infrastructure at saka agriculture dahil ongoing pa ang reporting, consolidation at validation ng ating LGUs at concerned na LGUs po. Alright. So nabanggit po ninyo, Asek Nina, na sa bagyong ito, 5 casualties na ang naitala na. Confirmed na ito, 5 casualties. Tama po ba? 2 sa Rizal at saka 3 sa La Trinidad Benguet? Tama po. Alright. Okay. And syempre, meron din tayong mga stranded passengers tulad din na nabanggit nyo, yung mga 8 seaports sa Region 1, 3, and 5. Ulitin ko lamang po para lang to confirm, ilan na po ang total na stranded passengers natin as we speak? 396 po na individual po yung na-stranded na nandyan po sa dali po tignan ko ulit yung figures para hindi po ako magkamali. Opo. Sige. Well, yung okay. Kasi sa Region 1, Region 3 and Region 5, yung mga naapektuhang mga seaports o pantalan natin dahil kaya opo. Go ahead Meron po. pong 396 passengers na kagaya na nasabi ko. 33 rolling cargos at 5 vessels ang stranded pa rin sa Region 5 at saka Calabarzon po. Alright. Matanong ko lamang po, kamusta po naman ang sitwasyon sa kasi kayo nasa Ilocos Sur kayo ngayon, Asek Nina. So, pero kamusta po ang Central Luzon, Region 3? Nabisita niyo na rin po ba? Sa ngayon po, kailangan ko po talagang i-extract yung exact details ng sa Region 3. Kasi sa ngayon nga po, kagaya ng sabi ko, nandito ko sa Region 1. And then itong nai-report ko po sa inyo ngayon ay ito yung gathered information ng ating central office po. So, I may get back siguro if ever my time pa mamaya to give you the details naman ng si Region 3. Opo. Well, so, sa ngayon po, kamusta po ang Ilocos Sur? Sa inyo pong pag-ikot at sa inyo pong pag-monitor at assessment, how is Ilocos Sur coping after nitong bagyong Maymay? Sa ngayon po, ambon, ulan pa rin. Continuous rains pa rin po dito sa Ilocos Sur. Ngayon, mula kahapon, dahil naabutan namin talaga yung lakas ng ulan at may mga hangin na naabutan din tayo. Yun po, kagaya ng sinabi ko kanina, to go specific po, may mga nangyari po sa La Union kasi yung La Union po talaga sa amin ang pinaka worst hit. If we're talking of Region 1, pero sa kabuuan po ng may mga nai-report din na yung partially damaged actually na house kanina is in Pangasinan, but yung 7 other partially damaged naman ay dito sa La Union. Ngayon yung sa Ilocos Sur po, meron pong isa. Okay, yun po yung report kanina. Okay. Then, dito rin po, yung may mga road sections na hindi passable dito sa Ilocos. Meron tayong Ilocos Sur, 6. 10 sa La Union at 11 sa Pangasinan. However, dahil sa pag-respond ng ating mga debris clearing cluster, ng DPWH kasama ang LGU sa mga nasabing lugar kung saan ito nagkaroon ng problema, ay sa ngayon po, this day, it's good to report that all our roads, lalo na itong nationals, are now passable po. Okay. Now, maiba ako ng tanong, Asek Mina, dahil
tinututukan din natin itong Typhoon Dolphin at sinasabi nga po na malakas na bagyo ito. Bagamat hindi ito direkta makakaapekto sa atin, may dala rin itong habagat sa bansa. Paano naman po ang paghahanda natin dito, Sec Mina? Sir, bali ang sinasabi ko mula pa kahapon sa ating mga nadadaan ng LDRIMOs, LGUs, at saka ating mga kababayan, kasi binisita ko rin yung mga evacuation centers, ano? Ang sinasabi ko, huwag tayong magtiwala kung dumaan na si Maymay or yung mga nauna pang LPA na yan. Hanggat nandyan si habagat at merong hahatak, kagaya nga ni nabanggit niyo na po, yung napakalaking radius ni Dolphin, na-enhance talaga yung habagat. And when you say na-enhance, ang mga itong mga coastal municipalities natin ay dapat talaga naka-ready palagi. Hindi tayo magre-relax kako at alamin pa kung ano pa mga preparedness measures na kanilang dapat idagdag sa kanilang paghahanda. Now, hindi lang po din po yan. Kasi yung ulan po yung isang malaking dala ni habagat, ano? Tapos dumaan pa si Maymay. Sigurado tayo sa ngayon, mga panahon na to, hindi pa rin nga naman tumitila yung mga pag-ulan, pabugso-bugsong ulan. Itong mga watersheds natin dito sa kabulubundukin areas ay sigurado magbibigay din ito ng dagdag sakit ulo, maging landslide or yung pagdagdag ng tubig na bababa dito sa sa lower areas or lowlands, no? So sabi ko, huwag tayong magtitiwala, just be ready, inform natin ang ating mga kababayan at ayusin natin yung ating mga work areas na sigurado na makakapag-react tayo without us thinking na meron tayong maiwanan na kailangan ayusin muna sa ating mga kanya-kanyang work areas po. Panghuling katanungan na lang po, Sec Mina, samantalahin ko na. Kamusta po ang power station o power supply and telecommunication sa Ilocos Sur at sa mga lugar na inyo pong napuntahan? Okay, dito po sa Region 1 po, there were only 2 LGUs who reported yung nagkaroon ng problema sa power outages po. So sa ngayon po, lahat po na-restore na po yung ating power lines and also that of yung mga communication lines. Pwede na rin po tayo makatawag sa mga liblib na lugar dito sa Region 1. Alright. With that, Sec Mina, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo at mga impormasyong ibinahagi po nyo sa amin dito sa ating programa. Thank you very much, Sec. Maliban na lang kung meron pa ho kayong mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead po, Sec Mina. Okay, para sa ating mga kababayan, sundin lang po ang mga abiso, mga announcement ng ating mga otoridad, na siyang ikakaligtas ng karamihan. Wala pong mangyayari sa inyo kung sundin natin yan. With that, Sec Mina, maraming salamat po at ingat po kayo sa inyo pong pagsasagawa ng assessment at evaluation. Thank you very much po. Thank you rin, sir. Ang ating pong Assistant Secretary Lawrence Mina, siya pong tumatayong Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense. Nasa ano po siya ngayon? Nasa Ilocos Sur upang makita personal at ma-assess mismo ang naging epekto ng bagyong Maymay at habagat sa nasabing region. Hindi lang naman sa Ilocos Sur ang kanilang tinitignan. Ano po yung pong mga region 1, region 2, region 3 at maging ilan pang mga lugar na maaari talagang sobrang apektado ng bagyong Maymay at habagat. And speaking of Maymay, yun nga po, naging na lang siya from a tropical storm, naging tropical depression at ngayon tinataya na lang magiging na lang po ito, LPA o low pressure area at inaasahang mag-aanib dito sa mas malaking bagyo na Dolphin. Pero po kasi itong Dolphin nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya lang napakalaki nito, kinaklasify ito as a super typhoon. Hinihigop niya itong si Maymay. Wasa maging LPA ito, hahalo o sasanib ito kay Dolphin. Pero bukod kay Maymay, hinihila rin po ng malaking bagyong ito na si Dolphin ang habagat na nagdudulot din ng malawakang pag-ulan dito sa ating bansa. Sa ating pagbabalik, ihahatid naman po namin sa inyo ang balitang global makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo,
may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eye wall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, shoutout muna tayo sa ating mga nakatutok sa ating programa ngayong umagang ito. Kay Sean Kyle Flores. Ayon kay Sean, good day sir. Wala pa rin po kaming pasok ngayon sa buong levels ng public at private schools including government offices dito sa Angeles City, Pampanga. Ayan. So, Sean Kyle Flores po kasi ay nag-aaral diyan sa may studying associate in computer technology. Iyon. Diyan sa talaga naman na first year talaga pagbutihan mo Sean Kyle At sige, taga-Sapang Bato po kasi itong si Sean Kyle Flores. Ganyan din ang ating pagbati kay Miss Betty Atinan. Good morning po Sir Ray. Good morning din Miss Betty. And hope nasa mabuti kang kalagayan at ang inyong mga mahal sa buhay. Sa puntong ito, narito na ang ating Balitang Global. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Toll fee sa Strait of Hormuz magdudulot ng pinsala sa pandaigdigang ekonomiya. Hinimok ng 8 malalaking shipping associations ang United Nations o UN at International Maritime Organization o IMO na pigilan ang kasunduan sa pagitan ng Oman at Iran sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa isang liham na pinarating kay UN Secretary General Antonio Guterres at IMO Secretary General Arsenio Dominguez, ang pagpapataw ng toll fee sa nasabing waterway ay pagtalikod sa nakatatag ng international law, lalo na ng freedom of navigation, bukod pa sa magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya na magreresulta sa pagtaas ng presyo ng langis at inflation. Batay sa ulat mula sa Al Jazeera, kabilang sa 8 shipping associations ay ang Asian Ship Owners Association, Baltic and International Maritime Council, the Cruise Lines International Association, European Ship Owners Association, World Shipping Council at 3 iba pa. Nauna na nagpahayag ang Oman at Iran na malapit na nilang matapos ang isang kasunduan na muling magbubukas sa Strait of Hormuz at inaayos na lamang ang ilang detalye para dito. Matatanda ang nagpatupad ng de facto toll booth ang Iran sa Strait of Hormuz matapos namang maglunsad ng pag-atake ang Amerika at Israel sa nasabing bansa nitong Pebrero. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At dyan po natin pinipilit ang isa pang edisyon ng programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sana po ay nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon at kaalaman sa ating mga naging panayam ngayong umagang ito. Of course, kay Department of Health Secretary Brix Pujalte. Ayan, hinggil po dito sa mga kaganapan sa kagawaran ng kalusugan sa Department of Health at sa mga isyong kanyang kinakaharap ngayon. Alright? Lalo-lalo na dun sa TB, tuberculosis program ng DOH. And of course, nakausap din natin kanina lamang si Asek Mina ng Office of Civil Defense. Siya po yung Deputy Administrator ng OCD. Nasa Ilocos Sur po siya nung nakausap natin dahil on the ground siya para alamin ang sitwasyon diyan sa Ilocos Sur at sa Region 1, Region 2 at maging sa Region 3 at sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyong Maymay at ng Habagat. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa production side, of course, ang ating global team sa paghahatid po sa inyo ng programang ito. Sa Master Control, of course, sila Milo Jonela. Sa Wirecast, si Hero Lucero. And of course, sa production side, si Drizzle Nanyong at ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po, ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at antabayanan pa rin ang mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Subaybayan po ninyo ang ating English program platform, Dateline Malacanang. Makakasama nyo naman
si Leo Magpayo. Again, ako po yung lingkod Ray Sampangat. Ingat po tayong lahat and God bless. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.